Naku po mga kabida, eto na po. Naglulundag po sa saya. Ito pong si Secretary Boying Rimulya po mga kabida, no? Kasi po, nirelease po ng Office of the Ombudsman daw, ano? Yung kanya hong clearance na napapatunay po mga kabida na siya po ay walang pending complaints o kaso dyan po sa Ombudsman, ano po. Ito na po yung inaantay po ng GBC po, ano, mga kabida, na ma-secure po ni Secretary Rimulya. Ang tanong po, bakit po nakakuha po siya ng clearance, ano? Kasi kung tutuusin po, meron pa pong pending complaints yan si Secretary Rimulya, ano? Okay? Maliban po dun ho sa motion for reconsideration po mga kabida ni Senator Amy Marcos, ano? Matapos pong ibasura yung kanyang complaint, ano? Last week. Okay? Meron pa pong dalawang reklamo po na i-file po mga kabida, no? Diyan po sa Office of the Ombudsman. Ito po ay mula kina Attorney Freddy Topacio, ano? At saka kay Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, ano po. Itong dalawang mga reklamo po ay meron pong kaakibat po, ano, na criminal at administrative charges po mga kabida, no? Okay? Now, eto babasahin ko lang po itong balita, no, mula sa ang balita ngayon, ano po, mga kabida. Ito po yung kanilang pong titulo, ano, Breaking Rimulya, may ombudsman clearance na, ano. Kinumpirma ngayong araw ni DOJ Secretary Boying Rimulya na nakakuha na siya ng ombudsman clearance, isa sa mga pangunahing requirement ng Judicial and Bar Council o JBC para sa mga aplikanteng nais maupo bilang ombudsman. Ayon kay Rimulya, naipasa na niya ang dokumentong ito sa JBC dahilan para maging eligible siya na maisama sa magiging shortlist ng mga nominado. Ang naturang listahan ay pagdadaanan pa ng deliberasyon bago isumite kay Marcos Jr. para sa pinal na pagpili. Kung makakapasok si Rimulya, ito ay magbubukas ng posibilidad na siya ang maging susunod na ombudsman. Posisyon na may bigat na laban kontra katiwalian at pang-aabuso sa gobyerno. Ayun. So, yun po, ano? Meron na raw clearance ito pong si Rimulya, mga kabida, ano po. Kaya nga, nagtataka lang po tayo, ano? Bakit ho binigyan po ng clearance ng ombudsman po, mga kabida, ano? Malinaw po na meron talagang grand design. Alright? Kasi unang-una po yung pagkatalaga po kay OIC Ombudsman Dante Vargas po makabida, may suspetsa po, ano, na ito po ay para linisin po yung daan po ni Secretary Rimulya po makabida, ano, para siya po ay mag-qualify bilang nominado po para maging ombudsman po mga kabida. Okay? At yung complaint na isinampa po mga kabida ni Senator Amy Marcos, bago po ibinasura yon, isiniwalat na po niya, no, na talagang ibabasura po yung kaso po niya. In fact, nagbigay po siya ng timeline At nagkakatotoo po, ano, yung timeline na binigay po ni Senator Marcos po mga kabida. Alright? Kaya yon, ibinasura, matapos po ibinasura, buti na lang, nag-file po ng motion for reconsideration kaagad, ano? Itong si Senator Amy Marcos hanggang ngayon, pending pa, wala pa pong final resolution, ano, mga kabida. Alright? Now, technically, meron pong pending complaints. Itong si Rimulya sa Office of the Ombudsman, ano? Iset aside natin yung dalawa. Okay, yung dalawang complaints po ni Baste at saka ni Attorney Topacio, ito lang pong kay Senator Amy Marcos. Ito, sapat na basihan na po ito na meron pong pending complaint. Kasi hindi pa po ito ibinasura ng tuluyan, ano? Because wala pa pong resolution yung motion for reconsideration po ni Senator Amy po makabida, no? Diba? Bakit binigyan po ng clearance po ng ombudsman? Anong ibig sabihin po dyan, mga kabida? Parang sinircumvent na naman po. Parang binibend na naman po yung batas po, ano, mga kabida. Diba?
kung maalala po ninyo, ito pong si Secretary Remulla po, meron pong statement last week, si Pangulong Marcos daw mga kabida, pwede raw pumili, para maging ombudsman po mga kabida outside doon ho sa shortlist. Pwede ba yun? Malinaw po sa Ligang Batas po mga kabida, ang role po ng JBC. Alright? Na ang JBC po, siya po yung mamimili po mga kabida ng mga applicants para maisali doon ho sa shortlist. Alright? At ang shortlist na yon, doon po mamimili po ang Pangulo matapos pong isubmit po ng JBC yan, Diyan po sa Office of the President, mga kabida. Tapos sasabihin po ni Secretary Remulla, the President can choose any of the applicant, para maging ombudsman outside doon ho sa shortlist. Hindi ho siya nag-daydreaming doon, mga kabida. Di ba? Kaya yun, ang dami hong questions. Ang daming questions talaga, At most likely, ito po it will be brought up during the deliberation, Okay? Kasi po, aasahan natin mga kabida na magkakaroon po ng matinding debate po dyan, Kasi hindi lang po isa o dalawa po ang composition po ng JBC, ang damihan sila, mga kabida. Dami yung ex-officio members po. Okay, so most likely, magde-debate yan sila, dito ho sa case po ni Remulla, mga kabida. Kasi para sa akin po, malinaw po yan, na hindi po kwalipikado si Remulla po, mga kabida. Dahil ho sa pending complaints, okay, laban sa kanya, dyan po sa Office of the Ombudsman. Okay? So, abangan na lang po natin to. Kasi masalimuot talaga ito pong application po ni Justice Secretary Remulla. Parang binipilit talaga na pumasok po dyan sa Office of the Ombudsman. Kung tutuusin po mga kabida, andyan na po siya sa kanyang posisyon bilang Secretary of Justice. Di ba? Yan po yung nakapagtataka din kay Secretary Remulla. Bakit gusto po niya maging ombudsman? Kung tutuusin po, okay na po yung kanyang posisyon bilang Justice Secretary po. Alright? So, that's it, mga kabida, marami hong nagdududa na meron talagang mission. Ito pong si Secretary Remulla po, mga kabida, dyan po sa opisina po ng Ombudsman. At yung mission na yon, abangan po natin yon kung sakali hong siya po ay mapipili bilang ombudsman po ng bansa, mga kabida. Marami hong nagsasabi na yung kanyang mission daw is to make sure na masasampahan po ng kaso ito pong si Vice President Sara Duterte, Kaya alam naman po natin, pagdating ho sa mandato po ng ombudsman, ang kanila pong pangunahing mandato dyan, habulin yung mga kurakot po na mga opisyal po ng bansa, mga kabida, at yung pang-aabuso sa kanila hong kapangyarihan po, mga kabida. At hindi ho malayo na magiging recipient po ng investigasyon ito pong si Vice President Sara Duterte dahil ho doon sa rekomendasyon po ng House of Representatives, mga kabida, sampahan po siya ng mga criminal cases. Ano po ito mga criminal cases? Plunder, na wala hong piyansa po mga kabida na ire-rekomenda ang korte, Kasi non-bailable offense po 'yon. Pangalawa po, malversation of public funds po mga kabida, po. Ito lang po kasi napapansin ko lang po itong guts talaga ng administrasyon na iluklok itong si Remulla po sa pagiging ombudsman mga kabida. Parang meron po silang goal na gusto po nilang i-achieve. Kung ano man po yung goal na yon, abangan po natin yan mga kabida. Kung sakali hong maluklok man bilang ombudsman ito pong si Remulla. Okay? Pero meron na pong hinala po, mga kabida, na baka daw ang target po dito is si Vice President Sara Duterte, Okay? Kasi unang-una po, takot po sila daw kay Vice President Sara Duterte kung sakali hong wala hong mangyari po sa mga kaso po ni VP Sara, pagdating daw ng 2028, baka yun po. Okay, babalikan sila, mga kabida. Mananalo po ito, sa presidential elections. So, kailangan po nila ng strategy po, para hindi ho matuloy ito hong pagtakbo po ni VP Sara, mga kabida, sa 2028.
Isa na po dyan, mga kabida, ito pong impeachment. Ano? And since impeachment po, mga kabida, naon siya may yung first attempt, although meron pong pangalawa, ngayong Pebrero po, mga kabida, pero meron po silang backup. Ano po itong backup po? Unang-una, ito pong possible filing of criminal charges like plunder, ano, against the Vice President, mga kabida, dahil ho sa allegedly misusing the confidential funds. Okay? At ang pwede lang hong gagawa dyan, mga kabida, ito pong ombudsman. Okay? Pangatlo po, itong possible indictment po ni Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court. Kasi, kung maalala po ninyo, mismo si Vice Presidente Sara ang nagsabi po, mga kabida, na meron pong nakapagsabi sa kanya, nakabilang daw siya doon po sa possible people na posibleng aristuhin po ng International Criminal Court because of the involvement sa Double Death Squad, ano, mga kabida. So, tatlong options po yon. Siguro gusto kong maninigurado po, mga kabida, itong administrasyong ito na hindi talaga maka-take off ito pong si VP Sara. Kaya, andyan po si Boying. Ilalagay po nila si Boying. Ano? Kung sakali hong failure ito pong impeachment, andyan po si Boying. Kung failure naman po itong si Boying, andyan po yung International Criminal Court. So, tatlong options po, mga kabida, no? Ang posibleng kanila pong i-implement, ano, against the Vice President of the Republic of the Philippines. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.